Viewfinder, fresh perspectives through the lens of local filmmakers around the globe. Ito ang pipikat. Masarap ito. Pwede lang din yung sigang. Lagyan ng gulay. Masaya na ang pamilya. Ito ang malakugis na tinatawag namin. Kaya hindi namin yan sinasangayunan yung ape ko dahil sa ganito. Isda yan, nangangalagaan namin ang karagatan. Pag nasugatan kang bata ka, ito yung plano ng ape ko. Ay, ito raw ang mga itatayong building sa lugar na to. Water Cottage, Hotel, Navy Post, at saka Pier, Naval Base. Sinasabi namin sa kanila na hindi pwede dito itayo yan. Dahil kaming mga katutubo, ay diyan namumuhay. Pag nabuo yan, hindi na namin mapapaunlad yung lupaing ninuno namin dahil sila na ang nakatira diyan. Simula noong bata pa lang ang mga magulang namin, malayang gumalaw, pumunta sa lupaing ninuno para manguha ng kabuhayan namin. Isa balik sa pinto. Ang
lupaing ninuno, iyan, patuloy lang namin yan na mahalin. Yan ang magdudulot sa amin ng kabubuhay namin. Dahil diyan nakasalalay lahat ang mga pangailangan namin. Hindi lang ako ang may-ari niyan, kaming mga katutubo, mga dumagat. Dumating yung ape ko, doon na nagambala ang mga kasamahan namin mga dumagat dahil sa pagsakop sa lupaing ninuno. Ay ito raw ang magdudulot ng kaunlaran. Sa nararamdaman namin ay hindi kaunlaran para sa amin yung tinutukoy nila. Buhay ng katutubo, simple lang. Yung malaya, masagana, ang pamumuhay. Kumakain naman kami sa inaraw-araw. Basta't masipag lang. Ang bahay namin ay maliit lang pero masaya. Ano pang hahanapin pang iba? Kasiguran is a land of unspoiled virgin beauty and home to the Aurora Pacific Ecozone, or APECO, a development that will initially cover 12,923 hectares. Off the San Ildefonso Peninsula is Kasiguran Sound, a 25-meter deep natural harbor which can accommodate large ships capable of being a port for transshipment, while the international airport will draw the rest of Asia closer. Ayun po, mahirap nga sa batas ay manggagawa ko kayo ay mamambabatas. Dapat alam ninyo yung IPRA law. Sa IPRA law po, kinakailangan ikukonsulta ninyo ang mga katutubo ng free prior informed consent. Admin po namin na nagkulang talaga kami sa widespread consultation. Dahil sa pressure rin po yan ng sasabatas po ng APECO law. Ang nangyayari po dyan ay hearing at mabilisan po yan, talagang schedule. So ang kinonsult po namin ay yung barangays, barangay leaders, mayor, sangguniang bayan, at saka sangguniang panlalawigan po. So maaaring aminado naman kami na nagkulang kami sa pagkonsulta sa mga iba't ibang sektor. Pero naman pong ancestral domain po sa sinakop na ASESA, we're open to na i-amenda po natin yung batas na wag na i-exclude po sa development yung ancestral domain po. Buong San Ildefonso at yung buong dagat doon sa harap, yun ay lupaing ninuno. According defined by law. Wala silang konsultasyon. Ay yun na isang paglabag. Ang pagkuha sa lupaing ninuno ay isang paglabag. Nagulantang na lang kami. Wala na kayong magagawa, batas na yan. Pabili ng kape asukal. Saka bigyan mo ako nitong sinapay. Minsan. Ito po itong kinakatayuan natin. Ito yung mga dati, yung mga bakawan dati. Ay, siya nakikita na nga ay Noon pinagsusugahan ko ito ng kalabaw. Ngayon ay samentado na, ginawa ng runway. Isa ngayon ay wala pa ako nakikitang lumalanding ditong malalaking eroplano.
kundi yung eroplano lang ni Senador Angara ang nakikita ko dito, yung puti. Minsan ay helicopter. Ito yung ginawa nila na pinakang gutter daw. Dati talaga ito tabing aplaya ito katulad ng tabing aplaya. Di maganda, manipis ang pagkagawa nila. Kung ganito, sayang ang pera. Hindi ito nagawa ang international na landing ito. Tingnan mo na lang, oh. Ay gumanong ka lang, dagat na. Ay kaunting Dagat talaga alon lang. ito kasi yung kuwan, ito kasi yung aplaya. Diyan nakatira yung mga orte, bubong ito. Ayun, pinaalis nila, binayaran nila ng 50 mil. Tapos, inaalok pa nilang doon tumira sa courthouse. Babayaran pa yun, hulug-hulugan ng 600. Yung ibabayad nga nila rito, ang problema. Pagkain muna nila bago ibabayad. Baka balang araw, pag hindi nila nabayaran, kukunin lang rin sa kanila. Ano pa nga anihin nila rito? Tinabunan na nga ng buhangin. Kakaunti na lang ito natitira. Sila talaga ang pasimuno dito. Ginamit ito noong eleksyon nung nakaraan. Na isinulat nila para iboto daw sila. Ayan, si Atty. Sani Angara, si Atty. Belia Angara. Ay, ang tatay ni Sani Angara. Senador. Sila ay may impluensya. Kinakatakutan dito. Kaya yung ibang mga mamamayan nananahimik na lang at takot nga. Tao po. Magandang tanghali po, Father. Po. Hindi ito po kararating lang po namin. Hindi malakas ang namin. Po, malakas nga po, Pad. Kayang-kaya lang. Siyempre, ikaw pa kayang-kaya. Artista, ano ba? Nag-macho ka na lang. Artista. Hindi talaga. Ang dami ko ding dinaan dito sa ating parokya. Sobrang pananakot sa aking buhay noong 2010 na hinaharap natin ang issue ng APECO ng mga militar na sinasabi, ako ay isang komunista. Nandoon na batuhin ang aking motor. Nandoon na idinuro ako sa loob ng Senado, ng buting senador po natin, na Senador Angara. At ang sinasabi niya, ikaw, Jofran, sagabal ka sa aming kaunlaran dito. Palaging sinasabi, bilyon na ang ginastos na dapat yung perang gamitin ay dapat sa mga tao, hindi sa iilan. Iisa ang pinaghuhugutan, ng aming lakas. At maging ang mga tao na patuloy nakikipaglaban, ang mga magsasaka, mga at mga katutubo. Ngayon narito po si Vic, isang matapang na leader na handang ibigay ang lahat din para sa pagtatanggol sa lupaing ninuno. Ano ba ang lakas at saan umuhugot ng lakas? Naging matatag ang mga tao na hindi magpadala sa pananakot kahit gaano pa kalakas ng kapangyarihan nila, kapangyarihan ng APECO, hindi madadaig ang kapangyarihan ng tao na nakaugat sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Mahal ng Ama, na nasa San. At
Sa iba pang balita, si Father Joe Fran Talaban, kura paroko ng Kasiguran Aurora, ay nakaligtas matapos paputukan ng mga armadong tao ang kanyang kumbento habang siya ay natutulog noong Sabado. Kinundina ni Bishop Rolando Tirona, Pangulo ng Prelatura ng Infanta ang pangyayari. Aniya, tiyak ang insidenteng ito ay may kinalaman sa pagtulong ni Father Joe Fran sa mga taong apektado ng APECO. Amin dadalhin ang issue na hindi pinakinggan dito sa lalawigan ng Aurora. Kaya dadalhin namin ito sa kaminalaan, larigit sa ating Pangulong Pinoy na dapat ay mawalan ang budget ng APECO. Dahil itong APECO na ito ay hindi makatarungan batas, ang APECO ito ay hindi makatarungan pag-unlad, hindi kasama ang mga maliliit, hindi kasama ang mga mangingisda, mga katutubo at mga magsasaka. Api ako sa api ko sa kasiguran. Kaya kami naglalakad Malacanang upang Pangulo ay mapagsabihan na ang APECO ay pigilan. Pahinga. Inom. Saglit lang po. Masakit na yung binti ko. Pipilitin namin makarating. Titiisin ko ang hirap para makamtan lang namin ng tagumpay. Kaya palapit na rin ang palapit ang pag-asa namin na makausap yung Pangulo. Bag, amin na yung bag. Sa katotohanan lamang tayo magpapalaya. Diyos amang makapangyarihan, ipagkaloob mo sa bawat isa ang liwanag at tanglaw upang sa ganon hindi kami susuko pagkos ang liwanag na yan ay siyang magpapalakas sa amin sa aming patuloy na paglalakad tungo sa isang buhay na kung saan kinikilala ang karapatan ng bawat isa. Labing-pitong araw na po kaming naglalakad mula sa bayan ng Kasiguran, Aurora, patungo ng Malacanang. Sa kadahilanan, kami ay inagawan ng mga lupaing sakahan, kabundukan at pangisdaan dahil sa proyektong APECO ng mga Anggara na pangunahing tumikitil sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayan sa Kasiguran, Aurora. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Presidente Benigno Aquino III. Naririto po kami ngayon ng dahil sa batas ng APECO. Naglikha sila ng batas, ipapatupad na walang konsultasyon sa mga tao. Abay, nagulat po kami. Ang pagsasabatas po ba ng maliit na lupain, bagamat hindi pa po siya nako-convert na ginamit na batas na wala naman pagkonsultasyon sa amin, ay hindi po ba pang-agaw? Teka, sabi lang hindi ako ang nagsugod nitong APECO. Hindi ko proyekto itong APECO kailangan mangyari ito. Hindi Gusto ko lang magkaroon kayo ng pagkakataon. Kung ayaw nyo, bakit natin ayaw? Tungkol po sa hanay po ng katutubo. Sa kaunlaran po ay sang-ayon kami sa kaunlaran. Yung kaunlaran po na tinutukoy mo, iba dun sa kaunlaran para sa amin. Ang kaunlaran po para sa amin ay napagyamanin po namin ang kabundukan at karagatan.
Yun po ang gusto namin mangyari. Pero sa Trio, Apo. lahat po nito may free and informed prior consent na nakalagay sa batas. Pag kayo ay nagkakasundo, tumutol kayo, paano magkakaroon ng consent? Ayaw namin magpasakop sa APECO. Dahil ang APECO ay may batas. Kami po ay may batas din. Na niyurakan ng APECO, ang batas namin na maliliit ng mga katutubo. The premise that the economic zone is a valid and a good project, ang kini-question nila. That's why they're asking for a thorough review of the concept itself. Pero, review. Bakit nga natin review? Ako bilang Pangulo, Chief Executive, ano ba in-exit ko? Yung batas. No? Kailangan ko ipatupad yung batas. Kung mali yung batas, papalitan natin yung batas. Pero habang batas yan, obligado po akong ipatupad. Naintindihan ng lahat ng reservation na ipamigay sa mga tao na walang lupa. Sino ang mas mahalaga sa mahal na Pangulo? Ang pangka ng Angara sa Aurora o kaming mamamayan ng Aurora? Ako ngayon lang ako sumama ng ganito sa mapayapang paraan. Hindi ako naging violente sa anuman. Pero yung agawin ang aming lupa sa kupin ng APECO na sa mga sabi nila, wala kami magagawa batas. Sinong gumawa ng batas? Tao rin ang dapat ang magtanggal yan. 12,923 hektarya ang sinakop ng APECO. Libo-libong mamamayan. Tapos ngayon ang pinaburan ng Pinoy ay ang mga Angara. Nasaan ang katarungan? Asan ang kapayapaan? Asan ang matuwid para sa amin sa kasiguran? Nawala na dahil wala si Pangulo sa aming kiling. Hindi kami pinapakinggan. Wala na nakikinig sa amin. Sino na ang lalabitan na amin? Hindi kami pumapayag na ang aming mga lupain ay aming pagkaloob sa APECO. Talagang katotohanan. Hindi kami pumapayag. Lalaban kami. Sabihin ng mga tao, lumalaban daw kami sa gobyerno. Hindi kami tumututuloy sa batas ng gobyerno. Dahil yung ipralo, batas din yan ng gobyerno. Saan kami lalagay? Sa patalim. Hindi na rin kami pwedeng mawak ng mga baril. Hindi naman kami MPA. Sa kasiguran, kaya kami naglalakad tungong Malacanang. Upang Pangulo magsabihan na ang APECO ay igilan. Balik ko tayo Malacanang! Wala pala ang presidente na yan, wala palang Malacanang. Ang lupaing ninuno ay nandyan na. Paano na kami ngayon? Sa kanila isasalin ang lupaing ninuno. Kung kukunin sa amin iyan, ano pang ibubuhay ko doon sa anak ko? Maski pigain nila kami, maski patayin kami, hindi kami hinto. Alabang kami.